Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ng SMNI News. At dito ulit tayo magbibigay ng reaksyon at komentary kaya samahan nyo ako guys. Let's go! SMNI. Truth that matters. Senador, huling topic na lang po mula sa akin. Marami din pong nanghinayang, lalo na yung naniwala po sa inyo, kay Pangulong Rodrigo Duterte, na dapat baguhin na yung ating saligang batas. At sa programa nga ni Mang Juan Ponce Enrile, batikang senador at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel, talagang pinupuri ka niya dahil sa galing mo, no, doon sa pagbibigay ng punto kung bakit kailangan na natin Kahit ako guys, mahangan talaga ako rito ay Senador Robin Padilla. At pag nagsalita siya sa Senado talagang mararamdaman mo sa kanya yung pagiging Pilipino niya. baguhin yung ating saligang batas at maging siya ay nanghihinayang nga dahil sa kinahinatnan na inyo pong isinusulong. Nag-ikot kayo sa buong Pilipinas para kunin at ang pulso ng bayan at ipaintindi sa kanila kung bakit nararapat na magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon. Yet sa inyo pong last na media briefing ay namatay na itong Chacha. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan ukol dito po? Naku, maraming salamat po. Alam nyo, yung pong usapin ng economic reform, ang akin po talagang unang hiningan ng advice po dito ay si Mang Juan. Siya po talaga yung kinausap ko po. Kasi alam nyo, kung meron tayong dapat unang tanungin kung ano ang dapat natin gawin dito sa bayan natin para umusad at umunlad, mapalad po tayo dahil nandyan pa si Mang Juan. Sapagkat Hindi ako nagkakamali yung si Mang Juan tinutukoy nila si Trillanes. Hindi ako nagkakamali guys. Kung mali man, ipagpasensya nyo lang. Comment nyo lang dito kung sino yung Mang Juan na tinutukoy ni Senator Robin Padilla. Basta ako, pinapagkakalam ko. kalihim dating senador, Juan Ponce Enrile, yung kanya pong kaalaman, hindi po yan mababayaran ng kahit magkano. Sapagkat ayan po ay ginintuan. Marami na po yan dinaanan. Kaya po, kinausap ko siya. Sabi ko, ano po ba, paano po ba talaga tayo makakausad itong bayan natin? Paano? Siya po talaga, sa totoo lang, sinabi niya po sa akin, isulong mo yung economic reform. Dahil yan ay narinig ko yan na lumalabas sa bibig mo. Yan ay sinasabi mo, nangangampanya ka pa lang, sinasabi mo na yan. Kaya po lumakas ang loob ko. Yan po, naniniwala po talaga ako dyan. Kaso, siyempre po, tayo po ay isa lamang sa 24. At yan po lahat na senador, sila po ay mayroon na rin matatawag nating veterano na rin po. Alam na rin po nila kung ano ang politika. Kaya mapalad po tayo, pumasa sa Kamara, sa House. Sabi nga po nila sa salitang English, overwhelming. Walang katalo-talo. Talagang lahat halos ay bumoto. Pero pagdating po sa Senado, aapat lang po kami na PDP laban. Dahil yan po, siyempre, yan po ay, kumbaga, nasa isip, nasa puso ng ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Ang malungkot lamang po, noong pong argumento natin na papasukin natin ang mga dayuhang mamumuhunan dahil kung tayo sa kapital, eksakto naman po na naglabas ang executive sangay ng gobyerno ng IRR, ng tinatawag na Public Service Act. Na yun po kasi ang argumento natin noon na magpasok ng mga dayuhan. Naglabas po ngayon ng implementing rules ang executive. So, kumbaga bumangga po doon sa ating panukala na hindi na kailangan itong economic reform dahil itong PSA ay nagkaroon na ng IRR at pwede na tayong tumanggap ng
foreign investor. Mm. Kaya po, hindi na po ngayon yung mga Senado, hindi na sila masyadong pumanig sa atin kasi nagkaroon po ng IRR, yung PSA, na pinasa nila ng 18th Congress na pumapayag na po tayo na pumasok ang foreign investor. Kaya po sinabi nila sa akin na isentabi mo muna yung economic reform mo dahil nagkaroon na ng IRR itong batas na to. Sundin muna natin, bigyan muna natin ng pagkakataon. Kaya po ako, okay. Hindi naman po ako mahirap kausap. Kung sa palagay niyo po itong pagbibigay ng IRR ng executive dyan sa PSA na batas nyo nung 18th Congress, sige po. Ganun po ang nangyari. Ayan, Senator, maraming salamat po sa inyong Isang palakpak mo tayo. oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Ingat po always and God bless po, Senator. Maraming salamat po, Sir Jade, Sir Admar, sa lahat po ng nasa SMNI na kahit saan po ako, talagang kayo po naaasahan na nandun po kayo. Kahit saang lugar, nandun Totoo po. yun. Kasi sila talaga yung SMNI guys, ang balitang talagang sumusuporta sa mga gobyerno. Kung ba nilalabas nila lahat dito, kung yung mga katotohanan, wala silang pinapanigan, lahat dito totoo. Lalo pagdating sa mga usaping gobyerno, nagiging patas sila guys. At nandun sila sa tama. Kayo. Maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay po ng linaw sa mga issue na inahataw po sa akin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yes, Senator. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla, ang ating pong nakasama ngayong umaga at natalakay natin ng tungkol nga doon sa kanyang panukalang batas na papapata ng 20 taong pagkakulong sa mga law enforcers na nagsisinungaling sa harap ng mga pagdinig na isinasagawa nga sa Senado. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula dyan sa Pag-asa. Makakasama po natin ngayong umaga si Rhea Torres, ang weather forecaster ng Pag-asa. Rhea, magandang umaga sa iyo. Yes po, magandang umaga po sa inyo, Jade at Admar. Sa ngayon po, sa update patungkol dito sa binabantayan natin ni si Bagyong Betty, ay humina na nga into a severe tropical storm kaninang alas 4 ng umaga. Huli itong namataan sa layong 505 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 135 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong Hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Although sa ngayon nakataas pa rin yung signal number 1 sa mga lalawigan or rather sa lalawigan ng Batanes, yung mga pag-ulan natin mararanasan pa rin sa La Union, Benguet, Ilocos Sur at southern portion ng Abra. Ngayong gabi po yan hanggang bukas ng gabi. Meanwhile, yung pagkilos naman itong si Bagyong Betty ay posible pong patuloy pa rin yung pagtahak niya pahilaga hanggang lalabas po siya ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Samantalang sa ngayon, nakataas pa rin yung gale warning sa ilang baybayin sa Luzon. Kaya asahan pa rin or pinapayuhan pa rin natin yung ating mga kababayan na kung maaari ay wag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan pa rin yung maalo na karagatan. Sa magiging panahon naman sa Metro Manila, pati na rin sa ilang bahagi ng Luzon at Kabisayaan, asahan po natin yung maulap na papurin na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa ilang bahagi naman ng Occidental Mindoro as well as Antique, Northern Palawan kasama ang Cuyo, Calamian at Kalayaan Islands, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dulot naman ng epekto ng hanging habagat. Meanwhile, for Mindanao area, asahan po natin magiging fair weather conditions po tayo ngayong araw. Liban na lamang yung mga tsansang isolated na mga pag-ulan dala ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Balik po sa inyo. Salamat, Rhea Torres, weather forecaster ng Pag-asa. Subscribe. At yun nga po guys, dito po tatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Muli, ako po si Aito kayo ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Yeah, peace out.